ang alon sa pagitan natin. Sa loob ng 10 taon, ang buhay ni Elena sa Israel ay nasusukat sa mga balikbayan box. Bawat tape sa karton ay simbolo ng pangarap niya para sa asawang si Ricardo at sa kanilang 2 anak sa pangasinan. Bilang caregiver, tiniis niya ang lamig at pangungulila sa pangakong, "Pag-uwi ko, tayo naman." Si Ricardo ang tagapamahala ng perang ipinapadala ni Elena. Ngunit, ang distansya ay isang magnanakaw. Sa ika-10 taon, ang mga video call ay naging malamig. Nakarating kay Elena ang mga bulong ng kapitbahay. May ibang babae si Ricardo at nilulustay ang pera sa bisyo. Bagaman masakit, pinili ni Elena ang manahimik at magpatuloy. Umuwi si Elena nang walang pasabi. Isang surprise homecoming. Bitbit ang pananabik, bumulaga sa kanya ang malupit na katotohanan. Sa mismong sala nila, nakita niya si Ricardo kasama ang isang mas batang babae. Nang suriin ang bangko, natuklasan niyang simot ang perang pinaghirapan niya sa loob ng 1 dekada. Inasahan ni Ricardo ang iyak at pagmamakaawa, ngunit isang malamig na katahimikan ang ibinigay ni Elena. "Ricardo," mahinang sabi niya habang inilalabas ang isang makapal na folder. "Akala mo ba 10 taon akong nagpakapagod ng hindi nag-iisip?" Hindi pala lahat ng pera ay ipinadala ni Elena. Noong 3 taon pa lamang niya sa Israel, nang mapansin ang pagbabago ni Ricardo, palihim siyang nag-ipon sa account ng kanyang ina. Ang lupang kinatitirikan ng bahay ay nakapangalan din sa kanya bago pa sila ikasal. Sa halip na makipag-away, iniabot ni Elena ang eviction notice. "Ang bahay na ito ay sa akin. Ang lupang ito ay sa akin. At ang kinabukasan ko? Matagal ko nang kinuha mula sa mga kamay mo," deklara niya. Pinalayas ni Elena si Ricardo ng walang dala, kundi ang suot nitong damit. Walang tawad, walang pangalawang pagkakataon. Sa gabing yon, sa ilalim ng mga bituin sa pangasinan, sa wakas ay naramdaman ni Elena ang tunay na kalayaan. Hindi siya nawalan. Sa halip, itinapon lamang niya ang anay na sumisira sa kanyang pinaghirapang pundasyon.